Dati kang milyonaryo, naging 15,000 pera mo? Yes, boss. Pero sorry napakatanga mo naman nung panahon na yun. Kung merong pang description sa tanga na mas mabigat, boss, ako na yun. Grabe, no? Kasi boss, ang isa sa mga lesson ko talaga noon is sa sobrang overwhelmed mo, hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung pera mo. Exactly. Ang mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa host sa show o sa mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at panonood ng RDR Talk. So napaka-espesyal ulit ng bisita natin ngayon. All the way from Pampanga nagpunta dito. Ang isa sa pinaka-tinatangkilik kong produkto for daily use. Napaka-healthy nitong product niya. It's called Aqua Skin. I-welcome natin guys, ang founder and CEO ng Aqua Skin and TSB International Corp. Please welcome Boss Jeff Amorao. Nakakagalak po ang nandito kami. Alam mo, for the longest time, ginagamit ko itong product not knowing na ikaw pala yung may-ari nito, no? So, nagulat na lang ako, nag-visit ka dito sa office. Surprisingly, ikaw pala ang may-ari ng Aqua Skin, no? You've been around to many events, no? Nakikita kita kasama mo mga beauty queen, politician, artista. Ang tingin ko sa'yo, sobrang napakataas na personality. Ito yung gusto ko maintindihan ng tao, saan galing si Jeff Amorao? 2008 po, nag-graduate ako as nurse. Okay. Oo. Pagkatapos nun, syempre, alam naman nating lahat na kapag nurse ka dito sa Pilipinas, well, sadly, no, ang sweldo natin ay mababa. Maganda nga yung pananamit mo, no, napaka-extravaganza, pero kapag nag-uusapan na yung sweldo, mababa sa amin. Way back 2008, magkano sahod ng mga nurses? Ang mga nurses, ang sweldo namin noon is 6,000. 6,000 pesos? 6,000, oo. Below minimum pa yon. Sa panahon na yon, below minimum na kami. Below minimum ang Yes. sahod ng nurse. Oh, pero 4 na beses kang pumapasok. 12 hours a day, 4 days duty, 3 days off. Anong hospital yan? Nakapag-duty ka sa Yes, sa hospital? nakapag-duty ako sa hospital. And una, volunteer ako. Nag-volunteer ako for 3 years. Ngayon, nag-staff ako for 1 year. Okay. 6,000 per month yung sa amin. Tapos pag minsan, syempre, nade-delay pa yan eh. Correct. Oo, dahil yun nga, nag-iiba yung nanunungkulan, no? Pag minsan, nade-delay mga sweldo namin. So, mahirap talaga mag-uumpisa ka na sa baba. Kasi lalong-lalo na sa amin, kung wala kang koneksyon, no? Or wala kang backer. Ibig sabihin, may politika rin sa nagtatrabaho sa hospital? Hindi naman sa lahat, no? Pero sa panahon ko kasi, kailangan mong talagang itrabaho yung sarili mo eh. Dahil kung kami, for example, no, staff nurse ako, yung mga kasunod namin, after 1 year, after 2 years, hindi sila pwedeng ganun. Maghihintay ka muna ng ilang years para makatungtong dun sa pagiging staff nurse. Ganon? Oo, dahil meron mga tinatawag natin na mga job order, no, na agad na lang nakakapasok. Okay. So, mahirap So, makapasok. kailangan may backer ka? Siguro, para agad na hindi ka na mahirapan pa. Pero sa amin na walang connection, mahirap talaga. Kasi siya parang ano lang kayo, typical lang na pumasok, nag-apply, Oo. natanggap, okay, tapos na-deploy, di ba? At magbabayad ka pa sa ospital. Ganun ba? Oo. Lalong-lalo na kapag fresh grad ka, wala kang experience. Yung iba, pinapag-training, no? Tapos, after nung let's say 6 months training, magbabayad ka pa rin. Okay. Ganun Ibig kahirap. sabihin, ikaw na nagtatrabaho, ikaw pa magbabayad. Pwedeng mangyari yun. Nangyari yun sa akin. Ganun pala, no? Paano ka naging negosyante? Well, boss, 2008 kasi, ako kasi nakadestino ako sa emergency room eh, no? Merong isang time na merong isang high profile siya eh, no? Nagtataka ako ba't nandun siya. And then meron siyang inabot sa akin na na isang box. Tapos nakita ko gamot. Ngayon, sabi niya, pwede mo bang i-inject sa akin? Ma'am, na paano po kayo? Sabi ko gano'n. Inject mo na lang, sabi niya gano'n. Ma'am, kailangan ko pong malaman kung ano po ito. Glutathione kasi ito, sabi niya. Glutathione? Yes, boss. Yung pasyente? Oo. Pumunta lang siya doon para magpa-inject. Tapos, yun, i-inject mo sa akin to, sabi niya. So, syempre, nagpaalam muna ako sa mga charge nurse ko, no, sa head ko. O yun, in-inject ko siya. And then, binanggit niya sa akin, alam mo, nurse ka, di ba? Sabi niya. Ay, yes, ma'am, po. Ipasok kaya kita sa sa mga Rotary Club, sabi niya. Ito mga group of businessmen, businesswomen ito. Lalo na ikaw, lisensyado ka naman. Pwede ka mag-inject doon, pwede ka mag-network. Pinag-isipan ko na maigi. Kasi yung time na yun, boss, una, nag-volunteer ako. Pangalawa, nagsa-sideline akong clinical instructor sa
sa isang ospital. Mga anong taon ito? 2009. Ibig sabihin, from 2008 tas 2009, nakasalamuha mo si Madam. Oo, boss. Oo. Pinagsasabay ko pa kasi dati noon eh. Alam mo bang kapag pumupunta ka sa mall, may nakikita kayo isang puting table. Tapos meron na blood pressure, Yes. blood sugar. Oo. Ayan. Pinasok ko rin yun, boss. Volunteer. Volunteer. Oo. Oo. From there, sabi niya, itry mo lang. Pumasok ako sa mga Rotary Club. Ayan, nagkaroon na ako ng network. So, ibig sabihin, nag-umpisa ka, kumonek ka muna. Yes, boss. Yun na nangyari sa'yo. Okay, sige. Kailangan mo kasing gawin yun eh. Nagkaroon na ako ng mga customers noon, no? Oo. Ini-inject ko sila. Nag-commute kasi ako noon eh. Sa mga jeep, pumupunta ako tapos diretso sa bahay ng mga home service ang tawag doon, boss. Oo. Unti-unti nagkakaroon na ako ng kapital. Nung nagkaroon ako ng konting puhunan, ang ginawa ko noon sa mga co-nurses ko, pinapahiram ko sila. Bakit? Kasi boss, gusto ko umasenso din sila. So kumare, no, merong isang box dito, bibigay ko sa kanila yung produkto. Pagkatapos nun, kapag naubos na, dun ka magbayad sa akin. Para sa akin, yun yung pinakamagandang hangarin ko, yung tinatawag na one up, one down. Bibigay ko yung produkto sa'yo, ibenta mo. Pag naubos, dun mo na lang ako bayaran. Tapos kuha ka na lang ulit. Okay. So, parang ang ginawa, kinonsignment mo sa kanila. Yes, boss. Binigyan mo sila ng opportunity. Mga ano pa to? Injectables ba to? Mga injectables, pati mga capsules, boss. Unti-unti, lumalago yung business ko, pati sila umaangat. Ngayon, yung mga natulungan ko, boss, owner na sila ng mga franchises ng mga derma clinics. Ngayon? Not only sa Pampanga, boss, pati sa Manila. Meron kang gift na kinausap mo or natulungan mo, umaasenso, no? Paano magkaroon ng ganong personality or characteristic? Ako masasabi ko sa sarili ko na pinanganak ako para tumulong. Dahil sila, nagsi-derma clinic na sila lahat-lahat. Ako, boss, nag-stick ako as a supplier. Okay. Ayoko magkaroon ng conflict of interest. Nasasabihin nila, Jeff, sa inyo kami kumukuha ng mga products tapos magtatayo ka ng clinic mo. Ayoko ng ganun, boss. Oo. So hanggang ngayon nagsusupply ka pa rin sa kanila? Oo naman, boss. Pati mga injectables, lahat? Kompleto yung mga sinusupply ko sa kanila. And para sa akin, ang sales is just a part of it, no? Yes. Pero ang relationship, ang napaka-importante dyan. You should have a long-term relationship sa mga kliyente mo na eventually magiging kaibigan mo. From 2009, kailan mo napansin na medyo umangat na talaga ako sa buhay? Ilang taon yung journey kung paano kayo maman? From year 2008 to year 2009, malakas ang business. Pero syempre, boss, meron din tayo mga pagkakataon na bumagsak din tayo. Kailan to? 2010 hanggang 2016. Meron kasing nag-introduce sa akin noon na, pare, magano ka, business ka na franchising na burger. Maganda yung franchising ng business. Magkano ang franchise na isa? Umaabot siya ng, sa isang franchise kasi, 2 units na ang kailangan mo. 350,000. 350,000. Ilan ang kinuha mo? 4. Apat na 350,000 ang ginastos mo. Kada 350,000, 2 units. No? So, dalawang 350. So, 700,000 in-invest. Yes. Okay. Kaso boss, hindi lang yon. Dahil kapag sa isang unit, syempre, store yan eh. May Correct. construction, lahat-lahat. Correct. Kung i-suma total mo, kada isang unit, 1 milyon. Kasama na lahat. Okay. Umabot ako ng 4 na milyon, no? In-invest ko lahat, boss. Bakit? May kumikita ka ng negosyo. Bakit ka pa nagpunta sa ibang industry? Dahil nga, hindi ako pinanganak na negosyante. Correct. Nagtitake risk ako. May hanap buhay kang kumikita. May hanap buhay kang nagge-generate ng income sa'yo. May hanap buhay kang sumusustento sa pamilya. Yeah. May hanap buhay kang nakapagpatayo ka ng bahay, nakapili ka ng sasakyan, napaangat ka sa buhay. Tapos mag-i-invest ka sa ibang negosyo na mag-uumpisa ka ulit. Yun ang hindi naiintindihan ng marami. 'Di ba? Na meron na akong proven system, might as well, I will reinvest to this proven system. Palalakihin ko na lang vertically. Yeah. Iba kasi, masyado sila nagpapalaki horizontally. Invest dito, invest dito, invest dito, invest dito. Kaya walang tumutubong malaking puno eh. Might as well, eto kumikita na to, maganda na tubo nito, maganda na bunga nito, diligan ko to, i-fertilize ko to. So that, ma-maximize ko yung potential nitong negosyo na to. Yeah. What can you say about that? Yun nga, yun nangyari sa akin, no? Talagang sunod-sunod eh. Hindi ko na-anticipate yung pagiging lugi ko na. Dahil first sa franchise ako, sabi nung isang manager, "Oh boss, mukhang maganda yan ah. O sige, magano na tayo, mag-branch out na tayo." Eh ako naman yung time na yun, boss, meron ako eh. So sige, o mag-invest tayo sa ibang lugar. Tapos pagkatapos nakadalawa na ako, boss. Sige, isa pa. Sabi niya, parang nakaka-overwhelming kasi, boss eh. Pag naka-4 ka na branches, talagang wow, ikaw yung parang franchisee of the year, ganyan-ganyan. Pinagbigyan ko. And then dumating yung time, sandali, yung passbook ko, 15,000 na lang ang natitira. Ha? Dati kang milyonaryo, naging 15,000 pera mo? Yes, boss. Pero sorry napakatanga mo naman nung panahon na yun. Kung meron pang description sa tanga na mas
bigat, boss, ako na yon. Grabe, no? Kasi boss, ang isa sa mga lesson ko talaga noon is sa sobrang overwhelmed mo, hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung pera mo. Exactly. Oo. Minsan pala, ang success, nakakatakot din. Oo. Lalo na't kung hindi ka sanay dun sa level ng success na narating mo. Yes, boss. Babangungutin ka talaga. Nung dumating yung time na yon, luging-lugi na ako. Syempre, no? Wala akong choice, boss. Correct. Nabankrupt ako. Correct. Limas lahat yung mga stores na yon. Kaya nga, ang lesson sa akin na sinabi nila, do not lay or do not put all your eggs in one basket. Kasi boss, tinudo ko lahat doon. Correct. Kaya yung time na yon, luging-lugi na ako. Sabi ko, parang wala nang mangyayari sa akin. Depressed na ako. Parang feeling mo failure ang buhay mo? Oo naman, boss, kasi iniwan ko yung glutathione business ko para sa mga to na hindi ko naman alam. Tapos bigla babagsak ako. Makikita ko yung passbook ko, wala na. Sa ilang years kong pinaghirapan. Grabe. Matinding lesson sa akin yan, boss. Paano ka nakabangon, Boss Jeff? Sabi naman kasi ng nanay ko, no, bumagsak ka sa lahat ng business mo. Kung ikaw ang isang tao na talagang masama, si God, lahat ng business mo gaganyanin, wala na. Pero bakit nandyan pa rin ang gluta mo kahit papaano? Siguro ito na yung signos. Bumalik ka sa dati mong business. Correct. Kaya po, from there, boss, unti-unti na po akong umaangat dahil sa natutuhan ko sa aking pagkabagsak. Grabe, no? So, ibig sabihin, your greatest failure in life teaches you to stand up and to be successful, no? Yun yung nangyari. Definitely po. So, ngayon, unti-unti, anong taon na ito? 2017 to 2020, binalik ko yung business na glutathione. Pero, boss, ang hirap. Kasi, syempre, nabanggit ko sa inyo before, yung dating mga sinusuplayan ko, competitor mo na kaya? Competitor ko na ngayon, no? Pero, syempre, sir, sa akin, okay lang din kasi healthy competition yan eh. Hindi mo mamasasolo ang business. Correct. So, nasa diskarte mo na lang yan kung paano palalaguin yan. Ang kagandahan naman, boss, tinatangkilik pa rin nila ako. Correct. Kasi alam nila kung saan ako nag-umpisa. Coming pandemic, 2020, March 17, nung nag-ECQ tayo, yes, sabi ko, mukhang eto na yung magiging problem. Bumabangon pa lang ako eh. Tapos ayan na naman. May pandemic May na pandemic. naman. Okay. Tapos noon, boss, eto pa. Syempre, nagkaroon na ako ng asawa. May mga empleyado na rin ako. 2017, nag-start yung company. Nagkaroon na ako ng empleyado. Nag-start lang kami sa isang maliit na Si TSB na to? Yes, boss. Si TSB na yan. TSB International Corp. International Corp. Nag-start kami sa isang apartment with 4 employees, no? Ngayon, boss, 17 na kami. Kaso, boss, nung nag-17 kami, syempre, malakas ang business nun. Kaso magpa-pandemic, March 17. Nag-meeting ako sa kanila. Kasi 5 sa mga employees namin, bago. Alam naman natin kapag ganyan, nagkakaroon ng recession, last in, first out, di ba, boss? Yes. So, miniting ko sila, sabi ko, nakita nyo naman pandemic, wala tayong sales. Kasi umaasa tayo sa mga walk-ins. So, baka mahihirapan tayo niyan. Correct. So, mag-ready kayo. Correct. Ngayon, boss, alam nyo, napakagandang blessing sa akin ang nangyari. Nakita ko na yung mga empleyado ko, gumawa sila ng paraan. Sabi Correct. nila, sir, kung hindi man tayo magkaroon ng sales, maglalako kami. Magbebenta kami sa labas. Ibig sabihin, ganun ka-loyal yung mga empleyado mo sa'yo? Sa totoo lang, feeling ko nakuha ko na yung prime ko. Na gusto ko na lang sabihin sa lahat ng mga empleyado, sa lahat ng mga aspiring entrepreneurs na sana dumating yung time, kung ano man ang na-achieve ko ngayon, mas asensado pa kayo. Ibig sabihin yung mga empleyado mo, gusto mo umasenso rin, kagaya mo? Oo naman, boss. Sabi ko nga sa kanila, I cannot promise to make all of you rich. Yes. But I can promise this. I can make your lives comfortable. Okay, so ngayon, paano nyo binatel yung pandemic? Dapat kakasal kasi kami, boss eh. March 17. ECQ. In-announce. In-announce ECQ. So, ayun, patay. Cancel ang kasal. Oo, church wedding kasi boss, pinag-ipunan ko yun eh. So, nakabili na ako ng lupa, tapos papatayuan sana ng bahay. Kaso boss, yun nga, nagkaroon ng pandemic. Lately ko na lang sinabi sa mga empleyado ko na, guys, magkakaroon tayo ng bagong product. Which is si Aquaskin po. Pero, ina-emphasize ko sa kanila na magkakaroon tayo ng product dahil kinancel ko ang wedding and yung pagpatayo sa bahay ko, hindi ko pa nakompleto. Sacrifice talaga, no? Oo, boss, kasi pandemic na eh. Tapos, aalisan mo pa sila. Tapos, unahin mo pa yung pangsarili mo. Magpapakasal ka pa, papatayo ka pa ng bahay. Inuna mo sila. Of course. Okay? Nung inuna mo sila, yun pala yung pinakatamang desisyon mo sa buhay mo. Tama po. So, nagkaroon ngayon ng Aquaskin. Sige, kwento mo ngayon si Aquaskin. Kasi mahilig ako mag-convention noon eh, no? Pumupunta ako sa iba't ibang bansa para makakita ng mga bagong ingredients. Yes. At saka mga bagong products, no? So, napansin ko noon na bakit lahat ng mga bottles natin sa Pilipinas, no? Or kahit sa ibang bansa, made of plastic.
plastic. Like yung mga gamot natin, mga kapsula. May factor ba yun? Well, sa akin kasi, hindi lang ako mahilig sa innovation, pati sa aesthetics. Okay. Why not maglabas tayo ng isang product na babasagin? Kasi boss, kapag ang isang product na made of plastic, kapag nasisinagan ng araw yan, yung Nagsishrink. plastic, nagsishrink. Synthetic, pumapasok yung init. So, ibig sabihin, nababawasan yung quality or nasisira rin yung quality ng mga laman nun? Yes, boss. Lalo-lalo na kapag kumare, merong isang product na glutathione, nag-oxidize kasi yan. So sabi ko, sige, what if maglabas tayo ng isang glass bottle? Nag-produce kami with my partners, no? Hindi ko alam na talagang papatokin siya. Partner sa Japan. Yes, boss. So, ibig sabihin, ang Aquaskin pala, gawa talaga siya purely sa Japan. Oo, boss. Yan talaga yung pinagmamalaki namin. Marami kasing mga branding ngayon, Japan quality, Japan ganito, Japan ganito. Si Aquaskin, truly manufactured in Japan. Yes, boss. Ito ang magiging factor namin, no? Competitive market namin sa lahat. Kapag sinabi mo si Aquaskin, Japan yan. Legit. Legit. Authentic. Hindi siya Japan technology, hindi siya yung lalagay mo lang sa packaging mo na Hapon. Japanese characters. Nihongo. No. Kami lang naman ang merong CPR or LTO na FDA. Not only made in the Philippines. Papakita namin na made in Japan yung mga yan. May mga apostil kami. Dito sa bansa, sa Pilipinas, kami yung mga good players, boss. Yes. Kasi hindi namin kailangan itago sa mga tao kung saan galing yung mga gamot. Okay. Pag sinabing Japan, Japan legit kami. So, ibig sabihin, itong si Aquaskin, it is under your name. Yes, Ikaw ang boss. exclusive distributor nito sa buong mundo. Yes, boss. Grabe, no? Siguro sabi ko nga, yung purpose ko lang naman right now is makatulong, no? Correct. Ano pang magiging silbi ko sa buhay kung hindi ako tutulong sa mga ibang tao? Exactly. May pamilya ako na kailangan tulungan. May mga empleyado ako na kailangan umasenso. Meron mga ibang tao dyan na gustong mag-business na walang pangkapital. Ano pa yung purpose ko? Ang purpose ko is para tulungan lahat ng mga tao sa kaya ko. Okay. Paano mo natagpuan yung manufacturer ng glutathione sa Japan? Sa mga conventions, boss. Kasi yun nga, sabi ko sa inyo na hindi lang ako yung formulator na kung ano lang yung uso dito sa Pilipinas. No? Yun na yun. Makikipagsabayan. Ayaw na ayaw ko yun, boss. Every time na maglalabas ako ng produkto, sisiguraduhin ka unang-una maganda siya. 100% quality. 100% quality. Number 2 is the aesthetic side. Kailangan maganda. Oo, kailangan unique. Naka-glass nga siya. Yes, boss. Tapos frosted siya. So napakaganda tingnan, no? Ito yung Aquaskin na ginagamit ng mga Miss World, mga beauty queens. Exactly, boss. Ito yung Aquaskin na ginagamit ng mga artista, no? Opo. And even derma clinics, yan. Oo, nakita ko nga yan sa mga sikat na derma clinic. Yes. Kasi nasa aesthetic business din ako eh. Ay, ito yung unang nating linabas na product, no? Ito yung naging hero product natin kung bakit talagang ang lakas ng pag-boom ni Aquaskin. This is our Aquaskin Gluta Capsules, no? So, ito meron siyang rose hips, meron siyang L-cysteine and pearl powder, no? Ang kagandahan dito is mas mataas ang collagen niya. Yan yung gold, di ba? Ito yung parang basic natin na capsule. Basic, oo. Ito kasi, kaya naglabas tayo ng collagen. Ang collagen kasi natin sa katawan, kapag 30 years old ka na, pataas, ang nangyayari, nagkakaroon ka na ng fine lines, tapos nagsasag na yung facial muscles mo. Correct. So, ang ginagawa po ng collagen, no, aside sa pinapatibay yung mga buto natin, inaalis niya yung mga fine lines at saka mga wrinkles natin. Correct. So, yun yung linabas natin na collagen. Wala po siya masyadong gluta, puro collagen muna. So, nung nakita namin na talagang lumakas yung ano niya, sabi ko sa sarili ko na, okay, dito sa bansa natin, boss, hindi mo masasolo yung business. Correct. So, sabi ko sa sarili ko, okay, sige, bibigyan ko ng 2 years ito. Kapag sa 2 years na yan, ina-anticipate ko na eventually gagayahin to. Correct. Naglabas tayo nito and ayun nga, boss, True enough, ginaya. true enough, ginaya na siya. Pero ito yung kagandahan. Kapag negosyante ka, dapat 2-3 steps ahead ka sa mga competitors mo. Correct. So, nung ginaya na to, boss, ayun, naglabas tayo ng bago. Ano to? Kaizen C. Ang Kaizen C, this is the first made in Japan vitamin C na merong inositol. Ang inositol po kasi ang ginagawa niya, no? Actually, alagang pandemic din to. Diretso-diretso yung ingredients niya sa pandemic. Dahil ang inositol, nakaka-prevent siya and nakaka-cure ng anxiety, manic attack, depression. And lalong-lalo na po sa mga babae. Kasi 'di ba, kapag nagkakaroon ng hormonal changes, hormonal imbalance, like for example, we have PCOS, nahihirapang manganak. Yung inositol, ang ginagawa niya, piniprevent niya yung mga signs and symptoms. And may possibility maging fertile ka. And may feedback ako dito. Kasi just recently, di ba, nag-purchase ako sa Inet? yes, boss. Yung misis ko, right after 2 days, nag-regular yung mens niya. Yes. Dahil po yan sa mga ingredients niya like beta-glucan, zinc, nino-normalize niya ang hormones, lalong-lalo na sa babae. Okay. Sige, ito, bago yata to, no? Yung Yes, soap boss. ninyo. Nakita naman natin itong vitamin C. Maraming vitamin C sa market. Pero nung lumabas to, boss,
Sold out. Sold out agad. Oo. Kasi nag-iba eh. Sabi nila, ganito na pala yung mga vitamin C ngayon. Meron palang vitamin C na glass bottle. Yes. And made in Japan. So, ito naman po, boss. Ito yung mga soaps natin na lumabas, no? Ang unang soap natin, this is what we call Tsubaki soap. Tsubaki mismo from Japan siya. Yes. Oo. So, yan. Nagustuhan din ng mga tao na gumagamit nito. And ito naman po, Ito yung ginagamit. yes, termo sila eh. Aqua Skin Gold. Yes, boss. Sige, explain mo nga. Okay. Ito pong Aqua Skin Gold natin, no? Siya ang glutathione natin. Pero meron tayong linagay na isang ingredient na made in Japan din. Ano yun? Ceramide. Yes. Ayun. Oo. Bakit tayo naglalagay ng ceramide? Ay, ang ceramide po kasi is anti-inflammatory in nature. No? Yes. So, hindi lang siya nakakaputi. Nakakapag-relieve din siya ng mga signs and symptoms ng eczema, psoriasis, lahat. Pwede niyang ayusin yung hyperpigmentations natin. Lalong-lalo na pag lumalabas tayo, lalo ngayon, no? So, open na economy. Oo. Magbe-beach tayo, lahat-lahat. So, kailangan ho natin ito na may ceramide para at least, let's say, magkaroon ka ng sunburn, no? Diba? Magkakaroon ng flakes, no? Magbabalat ka. Yes. Pagkatapos nun, syempre, kapag gumalaw ka, diba? Parang mahapdi, no? Yan po, dahil may ceramide siya, hindi na mangyayari. So, ibig sabihin, primarily, kung halimbawa, yung iba kasi pag nagugluta, takot magpa-araw eh. Diba? Ito, okay lang magpa-araw ka kasi may panangga ka. Yes. No? Kailangan din po malaman ng mga tao na ang gluta po, temporary po siya. Maintenance po yan. Okay. Yes, boss. O, hindi porket yun nga, pumuti ka dahil sa gluta, tapos magbe-beach ka, hindi ka na iitim. Naku, iitim ka. Ang gluta, parang sakit rin yan, na kailangan mo ng follow-up check-up. Okay. So, maintenance yan. Akala naman ng iba na kapag nagluta ka, hindi ka na iitim. No, iitim ka. Kaya, lagi ko sinasabi na kapag meron kang tinetake na internal, dapat meron kang pang external. Ayun. So, Oo. ito kaya ka naglabas ngayon ng sabon. Yes. Anong difference nito doon sa mga gluta-gluta soap? Kasi Okay. marami niyan eh. Gluta-gluta Yes, boss. soap, ganyan. Ito po, aside sa ceramide naman, no, meron siyang more on minor bleaching. So, nagbabalat. Yes, magbabalat ka. Oo. Pero very minimal lang po. Kasi ayaw na ayaw ko yung mga soap kasi boss na para pumuti ka, talagang ibibleach Balat yung ahas, Oo, balat ahas. Pero hindi alam ng mga iba na kapag nangyayari yun, yung superficial layer ng skin mo, nababawasan na. Oo. So, hindi ka na protected kapag merong mga Yung mga harmful... rejuve ganun yun eh. Yes po, yung mga rejuve boss, ganun yun eh. Kaya... Pero ito, mas safe to sa skin. Of course. Oo. Oo. Kaya nga ho, isa rin sa mga sasabihin ko na kapag bumibili kayo ng mga product, boss, i-check nyo naman yung mga ingredients. Kailangan quality. Kasi Oo, katawan nyo boss. yan eh. Oo. Huwag kayong masyadong paano sa, ay maganda, ine-endorse ng isang sikat na Artista. artista o influencer. Marketing lang yun eh. Yes. Yung sa'yo kasi hindi naman ini-endorse, ginagamit nila. Opo. Kaya nakita ko. Pinopost kasi nila sa IG. Salamat po. O yun. Tapos ito, Ito, boss, para lang magkaroon ng idea, nag-try lang kami. Ano, lip naso- balm? Lipstick, boss. lipstick. Oo. Tinry lang namin ito sa market. Mm. Kasi sabi namin na, di ba yung mga nag-lipstick normally kapag nag-lipstick sila after 5 hours, nagda-dry na yung ano nila. Pero ang linagay namin, boss, naglagay kami ng collagen. Ang collagen nakaka-moisturize. So this is the first lipstick na merong collagen sa bansa natin. Oo. So hindi mo na kailangan tanggalin agad o kaya moisturize Correct. yung lipstick mo. Diba? Correct. And then ito, lastly. Ay, ito po, boss. Ay, yan, Ayan, yan. boss. We are proud to say, to tell everyone na sa lahat po ng mga taong nahihirapan or sabihin nating tinatamad, mag-sunblock, mag-apply ng mga sunscreen, ng mga lotion sa katawan nila. Para sa inyo po ito. Ano yung daily supplement din yan? Yes, boss. This is our Aqua Skin Oral Sunblock. Oo. Capsule siya, boss. And it is made in Japan. 1 capsule per day lang. Kahit lumabas ka na sa araw, protected ka from UV rays. Hanggang ilang SPF yan? May SPF ba? Wala po siyang SPF. Kasi hindi naman siya pinapahid eh. Yes, boss. Ang meron dito is 500 milligrams yung ingredient niya, which is Leucotomus polypedium. And ang kagandahan po, boss, diba? Sabi ko sa inyo kanina, nakakapagod kapag merong gumagaya. Oo. Pina-trademark na natin. Kauna-unahang oral sunblock yan, guys. Ha? Ang galing ha, very Yes, boss. innovative ha. So sa buong mundo, ikaw ang exclusive distributor nito. Yes, boss. Global. Global po. At sa mga tao namang natulungan mo, nabigyan mo ng hanap buhay, sa mga empleyado mo, sa mga taong nagkaroon ng negosyo dahil sa'yo, sa mga taong nabigyan mo ng mas healthier na lifestyle, ano naman ang masasabi mo sa kanila? Sa lahat ng mga distributors and sa mga natulungan ko and matutulungan ko pa, sana number 1 is willingness to learn. Correct. Dapat lagi po kayong natututo. Yun. Dahil our world is constantly changing. Correct. Hindi enough yung stagnant ka lang. Yes. Kailangan talaga magtrabaho ka. Correct. Mag-innovate ka.
Pangalawa ho, dapat sa gagawin mo, in any ways, you should always be committed. Yun. Dapat committed ka sa trabaho mo. Kung gusto mong umasenso, tumayo ka. Yes. Kasi kung lagi ka lang nasa couch, I don't think magi-stay kang successful dahil walang isang tao na walang ginagawa na umaasenso. And last but not the least, make an impact. Be an influence to help others. Yun. You work not for the people, but you work with the people. Ayun, maraming salamat sa iyo, Boss Jeff Amorao. And paano kanila ma-reach out? Paano sila makaka-order? Paano nila matatry yung mga products mo? Sa lahat po ng mga nanonood, for those who would like to be distributors, wholesalers, resellers, Or franchisee? and soon to be for franchising inquiries, pwede nyo na po kaming i-message. All you have to do is check our Facebook page, Aquaskin Philippines. Our Instagram is aquaskin_ph. Ayun, so maraming salamat mga boss. At again nakita nyo na yung page ni Boss Jeff Amorao. Huwag nyo na akong kulitin kung paano ba siya kontakin kasi ang dami ko hong nare-receive na message saan mag-o-order. So nandyan na po, ilalagay po namin sa description below para po lahat po kayo ay makakonect na, makadirekta na kayo dito sa Aquaskin, no? So maraming salamat sa iyo, Boss Jeff. Ang dami ko natutunan, ang dami kong inspiration na nakuha sa iyo. So thank you so much for that wonderful experience. For the viewers po pala, you can check my Facebook account which is Jeff Amorao. And maraming salamat po, Boss RDR. Saludo po kami sa inyo dahil marami kayong natutulungan ng mga entrepreneurs and aspiring entrepreneurs para umasenso po. So, kudos to you, sir. Ayun, maraming salamat, Boss Jeff, for those wonderful compliments, no? And muli mga boss, do not forget to subscribe and click that notification bell kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at nakapag-click dyan sa notification bell. This is the time na gawin nyo na yan. And of course, i-follow nyo po kami sa aming mga social media account like Facebook, TikTok, Instagram, and other social media platforms na magiging available si Boss RDR. So again guys, lagi nating tatandaan, no? Kung dumadaan tayo sa mga matitinding pagsubok ng buhay, dumadaan tayo sa mga matitinding challenges ng buhay, just keep on going. Do not give up and stay inspired, stay motivated, and empower yourself. So maraming salamat mga boss and God bless you. See you on the next episode. Thank you so much.